Sa dami ng player ng San Antonio Spurs ay hanggang ngayon palaisipan pa rin kung sino-sino ang mga ila-lineup ng Spurs sa first 5, second unit, maging sa Magic Bullets. Pero sino-sino nga ba ang 15 mainstay players ng San Antonio Spurs? Narito ang mga player na under guaranteed contracts for next season. Victor Wembanyama, Devin Vassell, Jeremy Sochan, Keldon Johnson, Chris Paul, Zach Collins, Trey Jones, Harrison Barnes, Blake Wesley, Malachi Branham, CD Sissoko, Sandro Mamukelashvili, Charles Bassey at Stephen Castle. Ang pang-15 ay si Julian Champagnie pero hindi magiging fully guaranteed hanggang August 1. Sa ngayon ay kasama ito sa mga nabanggit ko mga player na mainstay 15 ng San Antonio. Kung sakaling ma-lock in ang kontrata ni Julian Champagnie, all 15 main roster spots will be filled. Ang tanong, sino ang dalawang magiging two-way player? Last season binigay ito kay Dominic Barlow na kalaunay na-convert sa standard contract sa kalagitnaan ng season. Isa pa ay na-award din ito kay Jamari Boya na ngayon ay nangangalampag sa Summer League. Ang isa sa candidate as two-way player ay si Harrison Ingram. He was drafted by the San Antonio Spurs in the second round of the 2024 NBA draft and has proven to be a worthy shooter. At feeling ko, gusto pa ng Spurs na ma-improve ang batang ito. Sa makatwid sina Harrison Ingram at Jamari Boya ang napipintong two-way player na mapagpapaganon-ganon sa NBA at G League this upcoming season. Isa pang interesanteng issue ay paano na si Dominic Barlow at nasaan si Cedi Osman. Well, kay Dominic Barlow muna tayo mga ka-teammate. Sa pagtatapos ng nakaraang season, ang big man ay nabigyan ng pagkakataon na makakuha ng standard NBA contract. Para mangyari nga iyon ay kinakailangan maging aktibo ito for every game of the last month. Ang two-way players ay kinakailangan maglaro ng 50 games alongside the mainstay roster. Nabigyan naman ng minuto si Barlow para maipakita niya ang kanyang husay. Naging off the bench ito at to the rescue guy sa panahong missing sila Collins at Bassey. Kaso nga lang, hindi na ito bibigyan muli ng San Antonio Spurs ng qualifying offer, kung kaya't babagsak ito sa unrestricted free agency. Maaari namang ma-retrieve si Barlow kung may magkaka-interes sa kanya sa liga. Pero tingin ko meron yan mga ka-teammate at babagay ito kung sakali man sa Utah Jazz or Golden State Warriors. Actually, dalawa sila ni Mamu na pinagdedebatihan ng Spurs organization, pero mas pinili ng management ang player na may passing, diskarte sa basket at kaya din maging role player big man, kaya binalik si Mamu sa team. Samantala si Cedi Osman naman ay rekta sa unrestricted free agency at hindi pa ino-offer ng Spurs para makabalik. Pero para sa akin, fit sa Spurs ang mamang ito. At isa si Osman sa mga nakikita kong magiging pundasyon ng Spurs sa kasalukuyan kung magtutuloy ito sa team. Anyway, sa pagpasok ng season ay kahit paano ay mabibigyan ng pagkakataon ng mga bata natin na hindi nakapagpakitang gilas gaya ni CD Sissoko, Charles Bassey, Mamukelashvili at Branham. Pero sa mainstay 15 ng Spurs ay posibleng may mabago dyan mga ka-teammate sapagkat ang trade market ay open pa rin. Meaning, the Spurs could try and make another splash if they chose to do so para kumuha ng veterano. Kung magkaganon, possible na makabalik it's either si Barlow or Osman dahil malalagas ang Spurs. Samantala na pag-iinitan na si Keldon Johnson na ito na di umano ang ipapalit kay Lauri Markkanen. Ayon sa mga source natin ay posibleng ganito ang mangyari kung magkataon. San Antonio Spurs receive Lauri Markkanen and Chris Dunn. Utah Jazz receive Keldon Johnson, Malachi Branham, Sandro Mamukelashvili plus 2024 first round pick via Toronto Raptors, 2026 first round pick at 2025 second round pick via swap. Ang totoo niyan, parehong kupunan na makaka-benefit dito. Both are still relatively young but promising players. Ang inaantay na lang natin ay kung kakagat ba ang isa't isa sa mahabang diskusyonan na ito para magkaroon na ng katuparan. Pero ayon sa panayam kay Keldon Johnson, gustoan niya nitong manatili sa Spurs despite sa mga rumors para makatulong raw ito sa kanyang mga ka-teammate para makapag-build ng winning product for the future. Pero ang tanong, ganito din kaya ang mindset at decision ng management? Well, ano man yan, gusto talaga manatili ni Keldon Johnson sa San Antonio Spurs. Pero nasa management pa rin ang desisyon. Kung buo na talaga ang kanilang desisyon na kunin si Lauri Markkanen, ay wala na silang pakialam sa loyalty ni Keldon Johnson. Shoutout sa iyo ka-teammate John Scotty Manese, kay ka-teammate DJ Mats Bertos at kay ka-teammate Vilma Maghirang. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. That's all for today and see you sa next video. Bouncers are going crazy over Wemby. Anyways, back on defense, they set up a little play. De'Aaron Fox
We easy, wide open shot. He gets it to